Sabi nila, sa modernong basketball, mahirap nang humanap ng manlalarong kayang mag-guard sa ilalim. Pero kaya ring pulbusin ang kalaban mula sa labas ng arko. Paano kung ang isang 6'3 na higante mula sa probinsya ay may kamay ng isang sniper? Ipinanganak sa Santiago City, Isabela at lumaki sa barangay San Isidro, maagang namulat sa kultura ng basketball ang isang natatanging atleta. Ngunit ang kanyang kwento ay lumipad patungo sa karatig lalawigan ng Quirino kung saan siya nag-high school at tuluyang hinasa ang kanyang talento. Kilalanin natin si Clark Victor Derige, isang batang pinalaki ng Region 2 na naniwalang ang sipag at talento ay kayang magdala sa iyo sa pinakamalalaking entablado ng Philippine basketball. Sa kanyang high school years sa Quirino, doon na nagsimulang mag-ingay ang pangalang Clark Derige. Dahil sa kanyang pambihirang tangkad at likas na galing, naging mainit at kilalang mukha siya sa mga intercommercial leagues. Mula sa madudugong bakbakan sa Difun, Quirino, hanggang sa mga commercial tournament sa Isabela. Dito sa mga ligang ito, nahubog ang kanyang physical play at tibay ng dibdib laban sa mga mas matatandang player. At noong taong 2011, ang kanyang dominasyon sa high school ay umabot sa sukdulan nang piliin siyang katawanin ang buong Region 2 o Cagayan Valley sa prestihiyosong palarong pambansa. Dahil sa kanyang bagsik sa probinsya, kumatok ang Maynila, pero ang pag-apak sa kapital ay hindi naging madali. Dito dumating ang pinakamatinding hamon sa karera ni Clark. Ang laro na nakasanayan niya sa probinsya, ang laro na nagpasikat sa kanya sa Quirino at Isabela ay biglang hindi sumapat. Nahirapan siyang mag-adapt sa sistema ng Maynila. Ang malayong agwat ng probinsya style patungo sa ultra-tactical, mabilis at sopistikadong estilo ng mga kupunan sa Maynila ay muntik nang magpabagsak sa kanya. Ang sistema ng training doon ay ibang klase ng paghihirap, pisikal, mental at emosyonal. Marami ang sumusuko sa ganitong yugto. Pero si Clark, pinili niyang matuto, magbago at lumaban. Matapos ang matinding sakripisyo at adjustment, tuluyan niyang napaamo ang laro sa Maynila. Pumasok siya sa UAAP at nagpakitang gilas suot ang uniforme ng UE Red Warriors. Dito nakilala si Clark bilang isang matikas na scorer at maaasahang rebounder. Hi, I'm Clark Victor Derige, AU captain. Please watch our first game this coming Saturday. Sino nga ba ang makakalimot sa UAAP Season 78? Sa ilalim ng kanyang pamumuno, binuhat niya ang Red Warriors para manatiling buhay ang tsansa sa natatanging Final Four contention. Pagkatapos ng kolehiyo, dire-diretso ang pag-arangkada ni Clark sa pro ranks. Mula sa PBA D-League kasama ang Batangas Generals kung saan nagtala siya ng dambuhalang 28-point game laban sa CEU hanggang sa paglipat niya sa MPBL noong 2018. Dito sa MPBL, naging isang tunay na cornerstone o haligi si Clark para sa koponan ng Quezon City. Pinatunayan niya na siya ay isang elite 3-point shooting center. Isang matibay na big man sa ilalim na may killer instinct sa labas ng arko. At noong taong 2020, matapos ang lahat ng hirap at adjustments mula noong lumawas siya mula probinsya, nakamit niya ang rurok ng tagumpay, ang mapiling MPBL All-Star Bitbit, ang bandera ng Quezon City. Mula sa pagkabata sa San Isidro, Santiago City, sa paghubog sa kanya sa high school sa Quirino, sa matitinding luha at pagsubok noong nagsisimula sa Maynila hanggang sa maging isang ganap na all-star, ang kwento ni Clark Victor Derige ay patunay na ang tunay na kampeon ay hindi yung hindi kailanman naghirap, kundi yung marunong mag-adjust at bumangon kapag nadarapa. Siya ang patunay na ang dugong Region 2 hindi basta-basta sumusuko. Abangan pa natin ang kanyang pamumuno sa Quezon City Black Bulls ngayong taon. Isang saludo para sa Meta Center ng Cagayan Valley. Grabe yung play na yon! Kung nag-enjoy ka, pa-like,
follow at share para sa marami pang ganitong basketball content. Shoutout nga pala kay Sir Kelvin Andres Ostunal. Sir, sana nagustuhan ninyo ang isang mini-documentary para sa ating idolo. Ikaw, may gusto ka ba pagawa ng mini-documentary? Ay comment mo na yan sa comment section sa ibaba